Ano yung mga pinagtatrabahuhan mo para ma-provide sa family? Pinagtatrabahoan ko po, unang-una po yung rent po namin sa apartment, sa bahay po namin. Actually po, Magkano rent niyo sa apartment? ngayon, mahal na po kasi sa Cavite. Dati po, ang rent lang po namin 6K. Nung lumipat po kami, 7.5 na po siya. Okay. Ano Kaya pa? mataas po. Yun po, bills, gamot, tubig, lahat po Bills? talaga. Bills, opo. Bills. 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 Kala ko bills. Pork and bills? Pagkain po. Pagkain, sagot mo Opo. din. Wala po kasi kaming ref. Kaya po ang nangyayari, ako po yung nagmamalengke, tsaka ako na rin po nagluluto para hindi po masayang. Bakit walang ref? Dahil walang ref kasi hindi nakabili o kasi may natatanong ko, bakit wala po kayong ref? Ang sagot niyo, wala naman kaming ilalagay. Yeah. Yung iba naman, ba't wala kayong ref? Wala kaming pambili. Ikaw, anong dahilan? Ba't wala kayong ref? Wala pong budget, pero kailangan marami pong ilagay. Ano pa? Lahat po talaga as in internet, kasi kailangan po niya sa online class. Gamot ng nanay mo. Opo. Lahat tubig. Pang tuition niya. May government voucher po. Okay. Kaya nakakalimutan Malaking po bagay kami. din yung government Malaking tulong voucher. yun. Pangbaon at saka mga Opo, requirements. baon po requirements. Napapagod ka? Opo eh. Pero sila yung motivation ko araw-araw. Kasi panggabi po yun. Oo. Actually, sorry po, emotional ako. Hindi, we understand. Kasi yun nga po. Yung mga ate ko po, medyo may pagka-toxic po sila. Sorry po. Hindi ko po inu-spot yung sa kanila, pero siguro nandito na rin ako para manawagan na wag po tayo maging toxic sa mga kapatid nating maliliit. Wag po nating iasa sa kanila yung responsibilidad na dapat nasa atin kasi tayo yung mas matanda. Tayo yung mas malakas kaysa sa mga bata nating kapatid. May mga pangarap po sila na hindi nila matuloy kasi sila yung nagtuloy para sa atin. Ang nangyari po kasi nun, eto po si Felicity, si Aliyah, si Mama. Nandun po sila nakatira sa apartment nila ate, yung panganay ko po. Pinalayas po sila dun. Nilabas po lahat ng gamit nila. Then nagte-training pa po ako nun sa work. Hindi ko po alam kung paano mangyayari kasi napakaliit po ng sahod ko nun. Ayun po. Kinuha ko na lang po sila. Kahit nagsisiksikan po kami parang sardinas. Ana, alam mo, mahalaga din na inaalagaan mo yung sarili mo. Paano mo ba inaalagaan yung sarili mo kahit pagod ka na? Hindi ko po alam. Siguro, tubig lang ako ng tubig. Bawal nga po sa akin kape. Yun po yung struggle ko po. Bawal ako ng kape. Tsaka napupuyat ka kasi yung duty mo ang hirap. Opo. Sobra po. Actually, ang hirap sagutin yun. Oo. Sa dami ng obligasyon mo, tapos kakapiranggot ang kakayahan mo, paano mo paaalagaan ang sarili mo? Di ba? Ang dali rin sabihin, uy, dapat alagaan mo yung sarili mo. Totoo. Pero hindi ko alam kung paano yan sinasagot ng mga breadwinners. Yung tanong na paano pa nila naaalagaan ang sarili Kasi yun nila. yung pinaka-ultimate sacrifice nila eh. Yung sarili nila. Inuhuli Yun nila yung talaga eh. sarili nila. Kaya, di ba, parang maiisip mo talaga, pag tatanungin mo nga ang breadwinner, yun ang laging sinasabi. Hindi nila alam. Pero yun yung pinakamahalaga. Hindi nila, nakakalimutan na nila kung paano alagaan ang sarili para sa pamilya. Oo. Kaya, yung pamilyang inaalagaan, dapat kayo ang mag-alaga Alaga. dun sa nag-aalaga sa inyo. Yes. Paano natin sila inaalagaan? Paano natin sila kinakausap? Paano natin pinapahalagahan ang ginagawa nila sa atin? Paano natin napapangiti o napapasaya man lang yung mga breadwinner sa pamilya natin pagod na pag-uuwi? Yung parang ano lang, yung pag-uwi, asikasuhin lang. Simpleng, bigyan ng pagkain, oo. di ba? Yun, yung ginagawa ni Felicity, yung simpleng pakikinig. Hindi yun simple, malaking bagay yun para kay Ana Maria na pinakikinggan Sino si Ana siya. Maria? Si Ana Maria. Si Ana Maria na pinakikinggan siya ni Ana Marisa. Felicity. Ibang breadwinner na pala yun. Si Ana Maria. Malaking bagay yun, ha? Oo. Yung pagbibigay mo ng panahon para sa kanila, napakalaking bagay nun. Pero, yun nga, hindi masama na minsan, teka lang, ako naman muna. True. Kahit sandali lang. Hindi masama po. yun. May It's mag-alaga not din being sa- selfish, it's being self-full. Okay. Hindi masama yun. Okay po. Oo. At na-share ko to nung isang araw. Yung nanay ko dati, nung hirap na siya sa buhay namin, kinukwento niya, kumakapit na lang daw siya sa pag-asa kasi nabasa niya raw sa Biblia na ang Panginoon daw ay aalagaan ang mga byuda. Totoo. Kaya umasa din kayo na ang Panginoon aalagaan ang mga breadwinners. Totoo. Di ba?